Ah, 60 kasi. 30 lang. Once a day lang. Hindi sumasakit ang ulo niya sa Isordil? Hindi, Dok. Hindi, sige. Hindi, akala ko pinapabalik ko ito, pinaiwan pa. Hindi, kayo, Dok. Binigay ko yan dyan. Nahulog. Nahulog. Isosurvive, parang Isordil yan siya. Alam mo na, mga gamot niyo na, dito sa akin lahat ba? Buti na lang. Pag naubos na, i-text niyo ako, bigyan. Taka ko na lang kayo sa inyo. Oo, Buti ko nandyan siya magalis, hindi kayo magalis. Pag nanalo ako, dito na tayo permanente. Baka, kung kumain sa'yo, iwan nyo na pala kami. Hindi, hindi dyan lang ako. So kalahati lang na nga, survive 30, once a day. One, Pila na kayo sa sila. Ito ang malimit, Dok, kung sa akin. 10, Kasabihin ito eh. Sino? Wala daw eh. Ulit na daw. Kung ano. Kasi din ba mga pag nag-headache kayo, side effect yung Meron yan. na ito na yan. Kasi daw, sabi nga ni Dr. Maglo, pag hindi katagulo mo, ibig sabihin na din natin. B6. So ito, ulitin ko ECG nyo, pwede ko ulitin kuhan. Ito kasi yan, ito yung sabi ko may konting kuhan, ischemia. Sa B1, B2, B3. Ulitin natin siya sa Sunday. Compare natin. Minum na kayo nito araw-araw, Parang anterior. Kulang na ito ang nagitirin. O ikaw lang. Anterior wall ischemia. Tabuin nyo ito dalhin nyo sa Sunday. Pero I'm sure with this, araw-araw, huwag kayo pumunta. Huwag kayo tumulad kayo mag-blood sugar check na kasi putulado ng glucophage. Ilang pag-glucophage nyo? Pero twice a day. Pero one or twice a day, di ba? Dito. Morning. Parang sa sugar up, once lang. Once lang. Sabi ko once. Kaya pala nito ng once. Kaya lang, once. Nakita niyo kay Mana sa puso niya, Isosurvive. Isordil na lang. Isordil, 30 milligrams. 30 mg, kalahati lang ha. 1/2 tablet. So, bali. Ito 60 to. So, 60 yan, 60. So, 1/2 lang. 1/2 tablet once a day. Sabuhin nyo naman ha. So, ngayon meron kayo isordil, meron kayo B-complex, meron cholesterol. Ano pa ba kailangan nyo? Glucophage, meron pa kayo? Meron pa. Hindi po na kayo bibigyan. Ubusin nyo Yun na muna. lang sa ano. Right face? Hindi. Papawag ko sa kanya. Basta na naman. B-complex. Ayun na. Calcium yun, Dok? Hindi, B6, B12. Ngayon Neng, halika. Sa kasalukuyan, dini-check natin yung blood pressure ni Mrs. Nazareno. No? Mrs. Nazareno ay may 4 na anak na naging volunteer natin yung isa. Halika Ne, pakilala ka sa natin. Napakagandang dilag. No? Ito ka Ne, para makita ka sa camera. Anong pangalan mo? Eleanor. Pangalan pa yung asawa ko. Talaga yung mga Eleanor, mga ganda. Thank you. So, si Eleanor kanina tumulong siya sa amin na maglista ng mga pangalan ng mga pasyente. So, sana gawin natin itong once a month dito sa lugar. Maganda ang blood pressure mo ngayon. 120/69. Kanina naman yung isang anak na lalaki ni Mrs. Nazareno, siya rin tumulong sa amin na ma-set up yung kuryente. No? So maraming salamat at hopefully we can do this on a monthly basis. Dahil meron tayong lugar, hiramin mo natin itong lumang building. Yung mga galing sa simbahan na walang pampadoktor, no? Pwede mag-drop by. Kung gusto mong pa-check up ng kanilang blood pressure, no?
So this is a good activity for the Beautiful Heart Foundation in the near future. Ha? So, ngayon si Tatang na, papahigain na natin. Ha? Halika doon, dito doon. Halika. Gagamutin na. Uy, naku, bakit mo pinabayaan yung paso? Paso yan ang gusto ko. Meron tayong, ito ang pinakamahusay na ointment sa paso. Ang Silvadin. Ha? So, pakita natin sa camera yung paso. Oh, laki ng paso. Sa mga bata, no? Mag-ingat kayo sa mainit na tubig. Ano ba nakapasok? Kandila, Dok, Ma. Oh, kandila. Ay, nako. Paki-focus lang po ng ating camera. Sugat ni, ano pangalan mo? Ariel. Ilalagyan natin ng Silvadin, no? Yung para sa antibiotic sa mga paso. Ito namang iba, okay lang yan. Wala naman talagang infection niya. Pero ito rito, kailangan mag-antibiotic. Tapos tatakpan natin yan ng gasa. May atang gasa, Rose. Takip mo, sinagyan ko yun ng antibiotic. Sige, on mo lang yan. Rose, ang ating mabait na assistant, si Rose, ang maglalagay ng tawag dito, ng gasa. Anong grade ka na? Grade 3? So, lalagyan tatakpan muna natin para huwag langawin, tapos may antibiotic na. Huwag mo munang basahin buong araw, okay? Yan, okay lang yung nabuksan mo kasi wala man siyang kuhan, wala man siyang sugat. So sa ating mga magulang, no, mag-ingat po tayo, yung mga maiinit na tubig, maiinit na kandila. Paano ba nalagyan ng kuhan? Naglaro sila. Naglaro. Tinunaw ang kandila. Tinunaw. Ang kandila. Pagkatapos, yung pinagtunawan, nahulog sa kanyang kamay. Okay, so takpan muna ha. Huwag mo na basahin.